Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Mahilig ka ba magkolekta ng mga anik-anik at ng mga laruan? Alam nyo ba na pwede kang kumita mula sa hobby na ito? Kung paano, yan ang pag-uusapan natin. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Again, toy collection po ay isang hobby ngayon na pwede ng pagkakitaan. Katulad na nakikita nyo mga toys na nasa likod ko po. Paano ba magsimula nito? Paano ba magbenta? Paano ba kumita? Yan ang pag-uusapan po natin. Bakit po una na magiging profitable po ang toy collection? Kasi number one, high demand na po ang mga tinatawag na vintage and rare toys. Lalo na yung mga limited edition po. Alam nyo ba, no, 1982 may lumabas po na Voltes 5 na mga toys. Ang halaga lang nito nasa more or less nasa $80 or $100. More or less nasa 4,000 to 5,000 pesos ngayon. Umaabot na sa tumataginting na $2,400. So, ibig sabihin yan, umabot na po ng over 130,000 pesos. Grabe. Alam mo, bakit siya tumataas? Kasi maraming tao ang willing magbayad ng malaki para balikan ang kanilang kabataan. Sa dami po ng mga collectors po ngayon, malaki na po ang market sa pagbebenta po ng mga laruan. So, paano kayo papasok sa ganitong negosyo? Una, mag-search muna kayo kung aling toys ang mas mahalaga. Alam nyo, may mga Hot Wheels, Funko Pop, Lego, Marvel, Star Wars. Diba? Yan po yung mga tinatawag natin mga OG. Diba? At pangalawa, kailangan po natin tumataas ang presyo po, lalo na kung nasa original na box yan, na walang sira po ang box at laruan. At syempre naman, kung maganda po ang presentation, malinis po, ay nako, pag pinost nyo yung online yan, kapatid, talagang pag-aagawan yan. At sumali na rin kayo sa mga Facebook groups, forums ng mga toy collectors. Ang dami po naghahanap ng mga buyers dyan. At gumamit na rin kayo ng mga tinatawag na syempre, yung mga Shopee, Facebook, Marketplace, di ba? Para i-post nyo po. At ito pa, para makabenta po kayo, mag-attend na rin kayo ng mga tinatawag na mga conventions, yung mga toy con. Every year po meron siyang mga ganun. So, paano naman tayo makakahanap ng mga toys na magaganda? Pwede tayong maghanap sa mga tinatawag natin mga collectors, that's number one. Pangalawa, be updated sa mga trends, no? Ika nga tulad ng mga toy community, may mga bagong release yan or special edition. Kapag may bagong Marvel movie, tumataas po ang demand ng mga action figures. At syempre naman, ito yung key. Pag binili nyo, huwag nyo ibenta agad. Alamin nyo yung market value at maghintay kayo ng tamang buyer. Syempre, gumawa tayo ng mga magandang catalog, picture, tapos i-post po natin sa social media. At kung seryoso talaga sa pagbebenta, kailangan mag-create kayo ng sariling brand. Mag-create kayo ng sariling social media. Diba? Parang meron kayong sariling toy store. Like for example, ang isa sa pinakakilala ng mga toy collector po at nagbebenta ng mga toys ay walang iba kundi si Big Boy Cheng. Siya po ay ng mga nagpo-post ng mga unboxing, toy reviews, tips sa collectors para magkaroon siya ng maraming followers. Kaya mga kachika, ang hobby ng toy collection po ay hindi lang hobby-hobby. Itong hobby na ito ay pwedeng maging source of your income. Sa tamang diskarte, sipag at pag-aaral sa market, pwede mo rin itong gawing negosyo. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Miyerkules. Vice President Sara Duterte hindi nga sumipot sa pagpapatawag sa kanya ng NBI kaugnay sa umano'y pagbabanta niya sa first couple at House Speaker. Pero present naman ang kanyang abogado. Magdadalawang linggo nang walang kuryente ang buong isla ng Siargao matapos magkaproblema sa kanilang linyang nakakonekta sa mainland Mindanao. Gaano katagal pa kaya silang mangangapa sa dilim? Pagtitipon sa syudad ng Canlaon sa Negros Occidental, ipinagbawal na habang nag-aalboroto pa ang bulkan. Mga otoridad may pakiusap na rin sa mga residenteng lumikas, pero balik ng balik sa kanilang mga bahay. Kami din na mahihirapan kapag bumalik sila, may mangyari, hindi namin sila mahanap.
Retiradong teacher sa Cotabato naaagnas na ng matagpuan sa kanyang kwarto. Ang kanyang pamilya hindi na raw paiimbestigahan ang cause of death. At atletang girlfriend ni Joshua Garcia, inaayos daw ang kanilang relasyon matapos umanong maispatan ng aktor na kahalikan si Elise Hoson sa Stark Magical Ball. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz hikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. May foul play o wala? Yan ang tanong ng mga kaanak ng retired teacher na natagpo ang inaagnas na sa loob ng kanyang bahay sa Cotabato. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Naaagnas na nang makita ang katawan ng isang retired teacher sa loob mismo ng kanyang kwarto sa Cotabato. November 2 pa huling nakausap ng mga kaanak ang 68 anyos na si Florida Dilaw Ungay na mag-isang naninirahan sa barangay Poblasyon Makilala. Kaya nitong December 5, Huwebes, napagdesisyon na nilang puntahan na mismo sa bahay si Flor. Pero nang dat na nila, naagnas at wala ng buhay ang matanda. Nakita doon yung nakahiga na katawan ng ating biktima, allegedly stroke cause of death. Ang pamilya ng biktima, kumbinsidong sa sakit na sawi si Flor. Pero ang ilan, nagdududa at sinasabing may senyales daw ng foul play. Tila may busal daw kasi sa bibig ang biktima at may dugo sa ilalim ng kama kung saan nakatapak ang kanyang mga paa. Pero paglilinaw ng otoridad, walang busal o dugo kung saan nakita ang bangkay. Wala po ma'am, wala po. Wala naman kami nakita. Hindi ko alam kung paano nila nakita. Kung bakit sila nakagumpod na may pinakpan yung pumangapon. Posible raw na nausisa ng ilan ang bangkay bago makarating ang otoridad. Pero dahil nasa advanced state of decomposition ng katawan, malaki ng pagbabago nito sa itsura na pwedeng maging ibang interpretasyon ng taong makakakita. Ang pamilya, pumirma na ng waiver sa pagtanggi na sumailalim pa sa autopsy ang labi. Masakit man, tanggap daw nilang sinapit ng kaanak, ganun din ang investigasyon ng mga pulis. Kaya hiling nila sa ibang umuusisa, respeto sa kanilang namayapa at sa kanilang pagluluksa. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Bahagya ng tumahimik ang Bulkang Kanlaon ilang araw matapos itong pumutok. Pero hindi raw dapat pakampante ang mga residente dahil maaari pa itong masundan. Magbabalita si Gio Robles. Nabalot ng abo ang mga bahay, eskwelahan, simbahan at marami pang estruktura sa Bagos City, Negros Occidental. Kasunod ito ng pagputok ng Bulkang Kanlaon noong Lunes. Kaya naman halos mag-zero visibility sa kalsada. Sa tindi ng asphalt, mandatory na ang pagsuot ng face mask gaya dito sa Bagos City. Masakit sa mata na may masangsang na amoy ang abo dulot ng asupre. Kaya nangangamba para sa kanilang kalusugan ng ilang residente. Pero nang ulan ng abo, lumudamol gadya, babaw is in gadya kabako ya. Gumamit na ng pressure washer ang ilan para malinis ang mga kalsada. Mistulang ghost town naman sa ilang lugar. Halos 2,000 residente kasi mula sa 4 na upper barangay sa Bagos City ang sapiritang inilikas. Si Alma Solis, wala man lang daw nabitbit na gamit ng lumikas. Kahidbi ko sir, gahidbi ko sa road sa kulba, gaano ko, nagakulurog ko. Ngayong Miyerkules, mas kalmado na ang Bulkang Kanlaon pero target pa ring mailikas ang nasa 60,000 nakatira sa loob ng 6-kilometer danger zone mula sa bulkan. Lalo't ayon sa PHIVOLCS, posibleng masundan ng isa pang magmatic eruption o malakas na pagsabog ang nangyari noong Lunes pero hindi pa masabi kung kailan. Sa kabila ng banta ng Kanlaon, may ilang residenteng naninirahan sa loob ng 6-kilometer danger zone na hindi lumikas, gaya ng mga kalalakihang ito na inaalala ang mga alagang hayop. Nakikiusap kami sa mga tao na cooperation na lang kasi kami din na mahihirapan kapag bumalik sila, may mangyari, hindi namin sila mahanap.
Nitong Martes, pabugso-bugso ang ulan sa Negros, kaya malaki ang banta ng lahar flow sa mga bayan na nakaranas ng ashfall. Tiniyak naman ni Pangulong Bongbong Marcos na handa ang gobyerno sa worst-case scenario. So, yes, we're ready. We know what to do, and we have we have already started to send food packs, and we already started to send all of the things that we bring to those who are in evacuation centers. Higit sa kalahating milyong food packs ang naipamahagi na ng Department of Social Welfare and Development para sa mga apektado. Para sa 1PH, Gio Robles, News 5. Isinailalim na sa state of calamity ang Siargao dahil sa power outage. Ito ay matapos mag-trip ang 34.5 kilovolt breaker sa barangay Cardianao substation sa Claver noong pang December 1. Dahil po dito, libu-libong residente ang walang supply ng kuryente. Bukod po dyan, problema na rin sa isla ang water supply. Para po kumustahin ang sitwasyon doon, makakausap natin si Surigao del Norte Representative Francisco Jose Bingo Matugas II. Magandang tanghali po sa inyo, Kong. Magandang tanghali, Angela. Magandang tanghali rin sa lahat ng nanonood at nakikinig sa balita natin ngayon sa TV5. Lalo na sa mga Surigao noon at Siargao noon na nanonood. Marajaw na paniudto. Opo, one balita po dito po sa 1PH. Kong, simula po December 1 hanggang ngayon daw po ay may power outage pa rin sa Siargao Island. Yes po, Angela. Noong December 1, nagkaroon ng disruption sa electricity. Firstly, ang main reason po ay yung 4 na bagyo na dumaan. Kahit hindi siya tumama sa Siargao, but nagpalakas po siya ng current kung saan na-stretch niya yung submarine cable natin doon sa area na malapit sa Barangay Doña Helen, Socorro. So that's about 1.9 kilometer distance from land. So until now, hinahanap po yung saan talaga specifically yung putol. And good news, kakapasok lang po from Cherelco na nakita na po kung saan yung putol na portion doon sa 1.9 kilometer na submarine cable na pinaghihinalaan na doon yung problema. Opo. So having Angela. said that po, Kong, ibig sabihin yung December 21 na target na maibalik yung supply ng kuryente doon ay mauurong pa po, mas mapapaaga pa dahil nakita na po kung saan po yung hinahanap? Hopefully, I cannot, hindi ko masabi agad kasi I think Cherelco po ang officially makapagsabi kung ano yung specific date ng pagbalik ng kuryente from the main source. Ang main source po ng Siargao, for the information of everybody, is yung Maria Cristina Falls sa Iligan. Kaya po nga meron tayong submarine cable kasi doon tayo kumukuha ng kuryente sa Iligan sa Maria Cristina Falls. Kung bakit daw po pati po yung water supply doon ay apektado rin? Yes, Angela, apektado siya po sa ngayon po na estado is marami pong water pump are powered na po by electricity. So pagkawala po ng kuryente, pagka-outage, nawala rin po yung power to yung pag-pump ng mga water stations. So nagkaroon po ng konting shortage, pero hindi naman grabe yung shortage because immediately yung mga mayors natin, we have 9 mayors kasi ang Siargao is composed of 9 towns. Agad-agad yung mga 9 mayors nag-provide ng mga generator sets doon sa mga water refilling station para makapag-provide ng supply ng water. And also marami ring tumulong na magpadala ng mga tubig. In fact, I would like to thank Manila Water na nagpadala sila ng isang water filtration na truck. And starting today, mag-start na sila pag-purify ng water sa different barangays doon sa different towns and barangays doon sa isla ng Siargao. Kung meron po ba kayong datos kung gaanong karaming residente po yung apektado nito? We have about 65,000 households. So yun po silang lahat kasi lahat po dependent sa electricity natin that's connected to Maria Cristina Falls. Okay, kumusta naman po yung turismo sa isla kasunod nga po ng problema sa kuryente at tubig? Well, I'm proud to I'm happy to say na
hindi ko na feel na naapektuhan siya ng masyado because I was just there in Siargao. Almost fully booked yung flight na nasakyan ko, even if alam ng mga turista walang kuryente. So, and based on the reports sa mga resorts, nandun pa rin sa mga 90% yung capacity ng mga resorts natin. In fact, may isa kong friend nagpadala ng video kagabi, meron pang yung tourism strip is medyo masaya na halos hindi mo ma-feel na may blackout because the bars are open, yung mga restaurants open, maraming tao, maraming kumakain, maraming nagpupunta sa different establishment, tourism establishment. Okay. So while we wait nga po noon, kasi sa huling sinabi po sa atin ay December 21 nga daw po yung target na date nila na maibalik po talaga yung kuryente. Pero while we wait, ano po ba yung immediate solution dito bukod po doon sa mga pinapadalang tulong po sa atin mula sa national government at pribadong mga sektor? Ano po yung nakikita nating iba pang efforts, no, or solusyon habang inaantay po natin magkakuryente doon po sa Siargao Island? Yes, Angela, thank you. Unang-una, pasalamat din ako kay Speaker Martin Romualdez because immediately nagpadala agad siya ng 30 gensets saka 300 solar panels na we distributed to the 9 towns, to our 9 mayors. And pasalamat din kami kay Speaker Martin Romualdez because tinawagan niya ang NEA, National Electrification Administration, and the Department of Energy na i-prioritize pagpadala yung malalaking genset. As of now, naka-arrive na ata yung 4 megawatts and meron pang parating na 8 megawatts saka another 4 megawatts. So magto-total po siya siguro within the weekend, darating yung total na 16 megawatt na gensets that will power entire Siargao while waiting na ma-reconnect yung submarine cable. Kung what about solar panels? Meron po bang gumagamit ngayon habang wala po talagang main supply ng kuryente? Yes, karamihan ng mga business establishments, meron po silang sariling mga solar panels nila. So, yung may mga residents din na may mga naka-set up na solar panel even before nangyari itong power outage. So, sir, kamusta naman po yung mga efforts natin para ma-restore nga po yung power? Ano po yung mga update na ibinigay po sa atin ng Siarelco? Bukod po dun sa sinabi po ninyo kanina na nakita nga po yung linya na putol. Any update pa po? As of now, no, since kanina pa lang, just a few, it was identified, I think, early this morning. So, wala pa tayong balita ano yung tagal pag-repair nito. But according to Siarelco, to Congressman Dagook, hindi po nila to titigilan, meaning they will repair it straight kung kailangan 48 hours or 72 hours straight, gagawin nila yon para mabalik agad yung connection na kuryente. So for the meantime po, Angela, while nagre-repair sila, yung 16 megawatt na gensets, aandar na po yun, hopefully this weekend, para po mabalik na ang kuryente sa Siargao while ongoing yung repairs. Alright, patuloy po kami makipag-ugnayan sa inyo. Maraming salamat sa inyong oras. Surigao del Norte, Representative Francisco Jose Bingo Matugas II. Sa iba pang balita, wala pa mang Pasko, nagsisimula ng puntahan ang binansagang fireworks capital sa Bukawe, Bulacan. Magbabalita si Ian Suyo. Sa pag-iikot ng News 5 sa mga tindahan sa fireworks capital ng Pilipinas, napakaraming stock na mapaputok na ang nakadisplay sa kada establishmento. Iba't ibang kulay, iba't iba ang laki. Pero lahat yan, safe raw gamitin. Ang fountain cone, nasa 100 to 250 pesos. Ang kwitis naman, 6 pesos ang kada piraso. Ang lucis naman na paborito ng mga bata, 80 pesos ang kada 10 piraso. Ang crossfire, nasa 450 ang isang round. Mayroon ring Judas belt at ang mas malaking version nito na sawa. Habang ang VIP shots o yung mga uri ng firework na tumatagal ng 3 to 5 minutes sa ere, nasa 18 hanggang 35,000 pesos ang bentahan sa ngayon. Si Andrew, sulit daw ang 10,000 pesos na ginastos pambili. Mas preferred po namin yung gawang Pinoy kaysa po sa gawang ibang bansa po.
para po nakasupport po tayo sa local po natin. Bukod sa iba't ibang paputok, agaw pansin na rin yung mga safety equipment gaya ng fire extinguisher, smoke detector, sandbag at tubig na nakapwesto sa kada tindahan. Of course po, pag po kami nagbebenta sa mga customers, pati po yung instruction kung paano po nila gamitin. Yun po, para may mga safety precaution pa rin po. Pero bukod dyan, patok pa rin naman ang mga pampaingay. Sa Payatas B Elementary School, ang mga bata, pet bottles, tansan o tambol na lang daw ang gagamitin. Ang grupong Ban Toxics hinihikayat ang mga LGU at ilang ahensya ng gobyerno na magbantay, lalo na't nagsisimula na raw umusbong ang bentahan ng mga pinagbabawal na paputok, lalo't kadalasan ding mas mapanganib ang mga ito. Kamakailan ay nag-monitor tayo ng ating mga pamilihan, nakakita tayo ng mga ipinagbabawal na mga paputok. Pangunahin sa Divisoria, may nagbebenta na po ng mga illegal na paputok dyan. Para sa 1PH, Ian Suyu, News 5. Susunod, Vice President Sara Duterte hindi na naman sumipot sa NBI. Ang present lamang, abogado niya. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Aprobado na ng Kamara at Senado ang higit 6 trillion peso national budget sa susunod na taon. Ayon kay Senate Finance Committee Chair Senator Grace Poe, dinagdagan ng pondo ang sektor ng kalusugan, edukasyon at disaster response, pati sa transportasyon, justice at defense. Kinumpirma naman ni Senator Risa Ontiveros na hindi ginalaw ang 733 pesos o 733 million pesos na budget ng Office of the Vice President na tinapyasan ng higit 1 bilyong piso ng Kamara. Ngayong pasado na sa BICAM, raratipikahan na lang ng Kamara at Senado ang final version ng national budget. Saka ito ipapadala sa palasyo para papirmahan kay Pangulong Bongbong Marcos. Target maisabatas ang 2025 General Appropriations Act bago ang Christmas break ng Kongreso. Hindi ulit sumipot si Vice President Sara Duterte sa NBI ngayong araw. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal Merymon Reyes. Merymon, bakit no-show pa rin si VP Sara at ano na ang mangyayari sa investigasyon sa NBI? Angela, sa pangalawang pagkakataon na hindi muli sumipot si Vice President Sara Duterte dito sa National Bureau of Investigation para sa hearing patungkol sa umano'y kanyang pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Imbes na ang pangalawang Pangulo ang nakita, ang kanyang legal counsel na si Attorney Paul Lim ang pumunta sa NBI para ihain ang isang sulat na nagsasabing dinedenay ni VP Sara ang paratang tungkol sa threat na kanyang binitiwan. Hindi raw makakapunta si Duterte dahil mayroon pa siyang mga aktibidad na kailangang asikasuhin sa opisina tulad ng isang Thanksgiving party, pag-uwi sa Davao para sa paglibing ng kanyang tiyuhin at dahil paliwal na pwede naman daw siyang hindi pumunta. Nabanggit din sa sulat na ang Secretary of Justice na si Jesus Crispin Remulla at si Executive Secretary Lucas Bersamin ay mga alter ego ng Pangulo, kaya't sana raw ay maintindihan ng NBI ang kanyang desistance o kawalan ng interes sa pagpapakita o pagbibigay ng pahayag. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, walang counter-affidavit na nakakabit sa sulat na ibinigay. Ngunit ay bukas naman ang NBI kung sakaling gustuin pa ni Duterte na lumapit. Maaalalang dapat ay nitong November 29 ang pagpapakita ni Duterte sa NBI bilang pagtugon sa subpoena na ipinadala sa kanya. Ngunit sa kadahilan ng huli niya nang nalaman na kanselado ang pupuntahan niyang House Committee hearing kaparehong araw, ay inusog ito ngayong December 11. Ipagpapatuloy naman ng NBI ang kanilang investigasyon patungkol dito na base na sa mga ebidensyang nakalap. At inaasahan na sa susunod na buwan ay ilalabas na nila ang kanilang report. Angela. Maraming salamat, Mobile Journal Merymon Reyes. Target ng DICT na mas mapaganda pa at gawing accessible ang government websites. Kaya naman, inilunsad ng eGov Web Builder na malaking tulong daw sa pagsasaayos ng government digital platforms. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Amy Atienza. Mahirap na navigation at mabagal na sistema ang kadalasang reklamo sa mga government website.
Kaya naman bumuo ang DICT ng makabagong eGov web builder na makatutulong sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sa isinagawang Government Digitalization Cooperation ng DICT nitong Martes, ipinakilala ni DICT Undersecretary David Almerol Jr. ang eGov Web Builder na magsisilbing gabay para mas mapadali ang paggamit ng website at lalong mapaganda ang mga web interface ng government agencies. Ayon kay Yusek Dave, isa itong simplified web portal na makatutulong din daw upang siguraduhin ang cybersecurity ng mga Pilipino. Maalala kasing maraming mga Pinoy ang nangamba sa mga hacking incidents ng eGov applications sa nagdaang buwan, na mariin din namang itinanggi ng DICT. By doing so, they are assured that the website will be more cybersecurity compliant, and at the same time, the website can be easily maintained and managed by respective government agencies. So the control and management still belong to the government agency. Formal na ihahain ng DICT ang web developer na ito sa susunod na taon. Pero kahit pa man ito ang sitwasyon, mayroon na raw nagpapakita ng interes at sinubukan na rin naman ito ng Bureau of Internal Revenue para sa kanilang ORS system. We receive a lot of inquiry already that they would like to adopt the eGov Web since they have an old website, and more likely they are quite triggered in terms of the cybersecurity concerns, and this web builder will make their life more easier, and at the same time to remove their apprehensions in terms of cybersecurity concerns. Isa pa sa mga tinalakay ng Undersecretary ang digital national IDs na magsisilbing valid replacement sakaling wala pang natatanggap na physical copy ng national ID. Sa isang click mo lang sa national-id.gov.ph at pag-scan sa mukha for verification, madali mo nang makukuha ang iyong digital ID. Huwag din daw mangamba dahil katuwang nito ang e-verify system ng DICT para masiguradong ligtas ang proseso. Mas mapapabilis din ang proseso sa pagsumite ng anumang dokumento sa mga ahensya ng gobyerno gamit ang iyong personal na digital ID. And at the same time, it could expedite their government processes. Imagine the moment that you submit your digital national ID to a certain government agency, you don't need again to repeat again the process. Mayroon mang digital national IDs. Paalala lang din na huwag kalimutang i-report agad sa Philippine Statistics Authority ang nawawalang physical copy ng national ID. Mobile journalist Amy Atienza po, hatid ang mukha ng balita. Heto po, paalala sa lahat, lalo ngayong kabila na po ang mga party. Viral ang dayuhang presidente ng isang kilalang car company na nagbihis pulis sa kanilang Christmas celebration. Talagang agaw atensyon ang costume niya dahil mula sa asul na polo hanggang pantalon, kuhang-kuha. May nameplate at patch pa siya na pang Special Action Force. Depensa ng nag-costume, ginaya lamang daw niya ang karakter ni Coco Martin sa Ang Probinsyano. Pero sabi ng PNP, pwede siyang managot dyan. Bawal kasing magsuot ng police uniform ang mga sibilyan, lalo na kung gagamitin lamang ito sa party o kasiyahan. Ang parusa dyan, kulong na hanggang 6 na buwan. Let us beware na bagamat ito ay for fun lang, but this will not sit well with the PNP considering na uniforme ng PNP yung kanyang ginamit. Susunod, MVP Group, tuloy-tuloy ang pamimigay ng tulong sa mga biktima ng mga kalamidad para maging merry ang vibes ng kanilang Pasko. Pag-uusapan natin yan kasama ang ating mga kapatid sa Metro Pacific Investments Foundation. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong ng MVP Group of Companies para maging merry ang vibes ng Pasko ng mga kapatid natin, lalo na nung mga biktima na nagdaang mga bagyo at kalamidad. Kabahagi ng programang ito ang Metro Pacific Investment
Foundation. Para po sa iba pang detalye, makakasama natin mismo dito sa studio si Metro Pacific Investment Foundation President Melody Del Rosario. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Magandang tanghali, Angela. Yes, it's so nice to see you po here sa aming studio. Thanks for dropping by. So, umpisahan ko na po, ano-ano po ba yung mga tulong na ibinahagi ng Metro Pacific Investment Foundation sa mga nagdaang mga bagyo at sakuna? Alam mo kasi, Angela, napaka-active namin sa mga volunteerism na lahat ng employees ay sama-samang nagtutulong-tulong para sa mga nasalanta. I'm saying this in the manner that all employees are volunteering sa repacking, no, ng mga relief goods. So, napaka-active namin doon. Kasi yung volunteerism sa amin is part of our DNA, na kung saan lahat from the staff to the outsourced personnel to the executives ay talagang nag-repack, no? So, nakapag-repack kami ng 1,500 na relief goods from rice, canned goods, biscuits, coffee. At ito ay naipamigay namin sa different areas na nasalanta nitong bagyo. Meron po ba tayong data kung gaano pong karaming residente yung mga nabigyan po natin ng tulong? Itong mga na-repack niyo po mismo? Yes, a total of 1,500 yun families po ang nakinabang. Okay. At ano-ano po yung mga probinsya ang naging prioridad po ng inyong pagbigay ng tulong? Oo, kasi iba-ibang area, no, at iba't ibang bagyo ang dumaan. So nagkaroon tayo sa Catanduanes, sa Aurora, Nueva Vizcaya, meron din tayo sa Bicol, Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, at iba pa pong area kagaya ng sa Isabela. Yes, oo. Isa rin yun sa mga tinamaan Aurora, yan. Ng bagyo. Sunod-sunod yun nung November po, di ba? Yes, simula ng November na salanta na yung mga areas na yun ng Opo, ma'am, bukod po dun sa relief efforts, paano niyo po ginagawang merry ang vibes ang Pasko para po sa ating mga kababayan? Yes. Kasi sa office, kagaya nga sinabi ko, ang mga employees naman ay nag-iipon ng mga trash, mga basura, at tinatransform nila to into something beautiful. Ina-upcycle nila at ginagawa nilang parol. Ito ang programa namin na tinatawag namin parol ng pag-ibig. So, itong parol ng pag-ibig, made of plastics, made of newspapers, made of mga ano pa ba to? Cartons, yan. Tapos 4 na parol ang nagawa ng mga teams. Tapos ito ay binigay sa kanlungan sa Pasig kasi nasa Pasig ang office namin. At kami, we got in touch with a government, it's LGU, at itong kanlungan sa Pasig na nag-house, government facility siya eh. Nag-house siya ng mga children who are protected from abuse, children in conflict with the law, at saka yung mga elderly na nane-neglect. So, nagpunta, after na ma-judge, no, kung sino yung mga best paroles ng aming Sustainability Committee ng MVP Group, nagpuntahan sila doon, nagkaroon ng iba-ibang prize awards, rewards sila. Yung prize money na nakuha nila, ibinili nila ng mga kinakailangan, mga bed sheets, pillows. Naku, malaking tulong po yes, yun. At yung mga gamit nila, mga diapers, mga consumable items na kailangan ng kanlungan. Saktong-sakto po talaga dahil magpapasko. Magiging merry yung Pasko nila. At saka hindi lang yun inabot, kung hindi nagsayawan pa sila, kumanta, yan. Para nagkaroon din ng engagement sa kanila. Para I mean, it's a very meaningful activity. Yes. So, pinagtuunan po talaga ng pansin, pinaglaanan ng oras, hindi yung basa-basa na lang mamimigay or whatsoever. At aside from that, kasi very active kami sa taking care of the environment. Alam naman natin na lahat ng typhoons na experience natin ngayon ay part of climate change. At ang mga baha na pumapasok sa atin ay sanhi din ng mga kapabayaan. So we're very active in taking care of the environment through Shore It Up under Metro Pacific Investments Foundation. So meron kaming mga marine guardians na nangangalaga ng ating mga kapaligiran at mga dagat. No? Sila ang mga nag-aalaga ng mga marine protected areas kung saan ang mga isda ay
protektado, no? At ang mga marine species ay protektado para mas madami ang isda for food security. Ngayon, itong mga marine guardians na to ay binigyan namin ng mga Noche Buena packs. Oo. Pati na rin yung aming mga mangrove eco guides kasi very active kami sa protection and propagation of mangroves. Meron kaming 3 mangrove propagation and information centers sa Luzon, Visayas, and Mindanao. So lahat ito, nare-recognize namin na mga warriors natin for the environment. Right. And that they also need to experience the spirit of Christmas. Kaya kami na bahala sa Noche Buena Mga package ilang niyo. po yung marine guardians po yun? We have a total of 43 marine guardians. Marami din Yes, yun, and mga 12 to 16 mangrove eco guides. And on that note, hindi na nila intindihin pa yung pang Noche Buena nila, Yes. 'di ba, for the 24th of Yes. December. Oo. So, nakatulong na po kayo, tapos at the same time yung pagpapahalaga sa environment nandoon pa. At hindi lang Noche Buena packs, meron din silang MWell na watches to track their health. O, 'di ba? Oo, kasi importante sa atin na you have a healthy mindset, you have a good well-being para same din yung vibes na nabibigay mo while protecting the environment. Okay din yun kasi yung iba din wala namang pambili ng mga ganung True. watch, bigyan niyo po sila. So, that is a good effort po mula po sa inyong hanay. So, para po doon sa mga gustong tumulong na gawing merry ang vibes ng Pasko, yan po yung ating team, na mga kababayan nating nasalanta ng sakuna. Especially ngayon po, yung nadagdagan po yung sa mga affected families sa Mount Canlaon, no? Yes. That's thousands of families as well. So, Nagpe-prepare paano na rin po kami. silang makakapag-donate, makatulong po sa inyo din? True. Dahil ang effort na to ay tulong-tulong po ang tulong kapatid ng MVP Group. Ang Alagang Kapatid po ay napaka-vital component Yes. ng aming pong mga ginagawa. Dahil kung hindi po dahil sa Alagang Kapatid, hindi po namin mapupuntahan yung mga areas na dapat po talagang puntahan. Kaya lahat po ng donations in kind or in cash ay binibigay po sa Alagang Kapatid Foundation. Sa kanila po Sa kanila po through ito-course, opo. lahat po ng mga tulong na gusto pong tumulong. So on that note, napakasaya naman po. Marinig ko lang po yung kwento nyo na 1,500 individuals and we have 43 Marine Guards na nabigyan po ng tulong. At saka yung mga kasama po natin sa yung mga bata po na nabanggit nyo kanina ay napakaganda po. Nakaka-merry po talaga yung Pasko. Merry ang vibes ng Pasko. Maraming salamat po sa inyong oras. Metro Pacific Investments Foundation President Melody Del Rosario. Thank you. Mga kapatid, sana po ay makiisa tayo sa mga pagsisika para ang lahat po kasama ang mga lubos na nangangailangan maging merry ang vibes ng Pasko. Magandang tanghali mga kapatid. Ngayong Christmas season, kaliwat kanan ang mga Christmas party. Bukod sa tsibog, inaabangan dyan ang mga paraffol. Kaya ang tanong ko sa inyo mga kapatid, anong gusto mong mapanalunan sa raffle sa Christmas party nyo at bakit? Tara samahan nyo ako at magtatanong tayo dito. Ako po gusto ko po ng mga libro, lalo na po kasi mahilig po ako magbasa, lalo na po kapag free time po. To be honest po, gusto ko lang po ng pencils or sketchpad kasi I'm a very artistic person. And siguro po some erasers, basta art supplies po. Ang gusto ko po mabunot sa raffle ay school supplies po kasi as a student po, alam ko po na magagamit ko po ito sa pag-aaral ko po. Pera po. Bakit? Ano po kasi, para po may pambili po ako ng gusto ko. Ako ang inyong hani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Tumitindi ang problema ng malnutrisyon at obesity o labis sa pagtaba sa bansa. Tinututukan na raw yan ng pamahalaan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Francis Orsio. Makaraang linggo lang nang iniulat ng Philippine Statistics Authority ang pagtaas ng inflation rate sa bansa sa buwan ng Nobyembre. Ang epekto niyan sa tumataas ding presyo ng bilihin, isa raw sa dahilan kaya patuloy din ang pagtaas ng malnutrisyon sa bansa. Nitong Martes,
Nagtipon ang mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang na ang DOH, DSWD, DepEd at sa pangunguna ng DOST Food and Nutrition Research Institute para ipresenta ang resulta ng 2023 National Nutrition Survey. Dito lumalabas na dumarami palalo ang mga batang bansot o nakakaranas ng malnutrisyon. May bahagyang pagtaas sa numero ng wasting, and this wasting is an effect of the... It could be disasters in the previous years, and it could be inflation. As we all know, tumataas ang prices ng mga pagkain natin. It's a short-term form of undernutrition. Paliwanag ng mga eksperto, isa pa rin sa pangunahing rason kung bakit nagpapatuloy ang malnutrisyon ay dahil sa kakulangan sa sapat na makakain at ang kahirapan. Lumalabas kasi sa pag-aaral na 3 sa bawat 10 kabahayan ang nakakaranas ng moderate to severe food insecurity. Halos 3% niyan ay danas ang matinding kagutuman. Kaya 2 sa bawat 10 kabataan na nasa 5 taong gulang pababa ay nakakaranas naman ng kakulangan sa nutrisyon. Ang resulta? Pagkabansot. Pero nilinaw ng DOST-FNRI na ang mga datos na yan ay bahagyang bumaba kumpara sa mas mataas na malnutrisyon noong 2021. Nakatulong daw dito ang ilan sa mahalagang programa ng gobyerno tulad ng regular na feeding program ng DOH at DepEd, pati na ang tuloy-tuloy na implementasyon ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng DSWD. Based on the recent result, nakita po natin na bumababa. Hopefully, no, kasi may survey din kami next year. Dapat masustain yung mga effort ng mga government agencies. We hope na ma-reduce na talaga all forms of malnutrition. Samantala, nababahala rin ang mga eksperto dahil nananatiling mataas ang bilang ng mga obese o ang may mga sobra-sobrang timbang. 4 sa bawat 10 Filipino adults ang nakakaranas ng obesity. Kaya ngayong kaliwat kanan ang handaan, maghinay-hinay lang po sa pagkain at huwag mag-aksaya. Dahil bukod sa nakakasama ang sobra sa ating kalusugan, marami ang kumakalam ang sikmura at dumidiskarte may mailagay lang sa hapag. Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang mukha ng balita. Sa mga naghahanap po ng murang pampa-good vibes ng Pasko pero ayaw gumastos, bumisita na po sa Policarpio Street sa Mandaluyong. Kung bakit, alamin natin sa pagbabalita ni Faith Del Mundo. Makulay, puno ng pailaw, at talagang Paskong Pasko na. Yan ang vibes tuwing gabi sa Policarpio Street, Mandaluyong City. At may pamaskong kantahan pa. Kaya naman tuwang-tuwa ang mga pumapasyal. Yearly naman po ito. Actually, ngayon nagiging madalas kaming pamilya kasi nagkaroon ng mga kids. Gusto nila yung mga ilaw-ilaw dyan. Just like the old days. Magandang tanawin. Bukod sa maganda, affordable. Taong 1995 nang sinimula ng tradisyon dito sa isang maliit na bilin. Yung mga bata tingin ng tingin sa ang ginawa namin, nilabas namin. Mini-maintain namin kasi siya naman talaga ang ating si Lord Jesus talaga, pinanganak siya. Yun naman ang pinagdiriwang natin sa Kapaskuhan. Ang pailaw dito sa Policarpio, hindi lamang palamuti ngayong Pasko, pero ito ay patunay ng bayanihan ng komunidad na nagpapakita ng pagiging malikhain ng mga Pinoy. Bukod sa pailaw, meron ding tiyangge kung saan makakapamili ng pangregalo ang bibisita. At may mga food stalls din para sa mga nagugutom kakapasyal. Matutunghayan ang pailaw dito sa Policarpio Street alas 6 hanggang alas 11 ng gabi, araw-araw. Para sa 1PH, Faith Del Mundo, News 5. Hola mga kapatid, yes, we're back in Manila. Nandito tayo ngayon sa Quezon City. O, diba? Bukas magkasama-sama tayo dyan sa studio. Pero eto na muna, pinuntahan ko ngayon ang Prince of Hip Hop na si Nick Makino. At meron siyang bagong mga chika tungkol sa kanyang bagong track. Eto yung kamustahan sa kanya kanina, bright and early. Watch this. O eto na, saan ka punta? Napunta tayo ng Quezon City naman ngayon para syempre sa rap stars ng henerasyon natin ngayon, Nick Makino and Shaolin. Congratulations!
Thank you. Congrats. Nandito kayo ngayon. Gising ka na ba? Gising na tayo sa kapunta to the moon. Road trip. Skirt. Oh, I love it! Gisingin natin ang diwa natin dahil sama-sama tayo nang sinicelebrate yung success mo, Nick. Gusto ko sana congratulate kasi nakailang release ka na ba since your success in Moon? Since may success in Moon, maraming release na. Siguro lagpas 20 na. Grabe. And Yes. how was the ride so far? So far, masaya kasi ito yung ginagawa ko, na-enjoy ko siya palagi. So, minsan up, minsan down, sobrang saya. I can't... Yun nga, kinikwento mo nga kanina na overhear ko, no, na Filipino songs tinutugtog mo mura rito at sa iba't ibang bansa. I mean, did you ever think that would happen? Yes, bago pa ako pumasok sa rap game, nakita ko na siya lahat ng mangyayari siya, pero hindi ko akalain na ganun pala katindi yung feeling pag nangyayari na. Manifest pala. Yes. Eto naman mga kapatid, no, ibibigay ko sa inyo yung iba pang detalye, no, sa mga bagong kanta ni Nick Makino. Pero eto nga, dahil kakagaling lang natin ng South Korea. Nako, meron pa tayong hangover sa Squid Game Season 2 Global Premiere, World Premiere na talaga naman ngayon trending na trending pa rin po online. Pero alam nyo no, mas trending yung mga Pilipino po mula sa iba't ibang bansa na nakilala po natin in person doon sa Squid Game World Premiere. Dahil guess what guys, I'm sure yung ilan sa kanila, big fans kayo nila. Sino-sino nga ba yung mga content creator na ito na mula pa sa Hollywood, Australia at iba't ibang bahagi ng mundo? Watch this. Over 1 billion accumulated reach. Ganyan na nakakalulang mileage na higit 100 content creators mula sa 22 countries ng Europa, USA, Canada, Latin America, Australia at syempre ang Asia. At nagsama-sama sila para sa much talked about world premiere ng Squid Game Season 2 sa Seoul, South Korea. Isa sa nangunguna ang mga Pilipino, hindi lang base sa Pilipinas kundi yung mga sikat na sikat worldwide. Nandiyan ang YouTuber gamer na si Katrina Bruno na may higit 10 million subscribers. Kasama ni Kat ang American-Chinese boyfriend niyang si Zhao na may 30 million subscribers. Present din ang Pinay creator mula Los Angeles na si Nava Rose. How do you feel seeing your people here in this side of the world? We're going to say hi. Of course! We're gonna party! Agawik sena naman ng internet superstars na sina Angelo at ang kanyang kapatid na si Alexandra Marasigan. Sumikat ang dalawa sa TikTok during the pandemic with their Kardashian parody. Our mom is very proud of us and everything we've done. She always watches our videos. She always reads every single comment. So Born and raised sa Australia ang magkapatid, pero based na ngayon sa LA. Dito rin sila sumikat palalo at nagkaroon ng maraming brand deals. Miss na raw nilang Pilipinas at plano nilang magbalik next year. I really want to go back It's to much better in the Philippines, the Jollibee we there. haven't been in 6 years. We're so excited to go back. We're long overdue, so we hope to go next year. We're just so love it. We proud. love how supportive They're all always the most Filipinos supportive and like the most excited to see us, which we love to see. And yeah, every time I post, the first 100 commenters are all Filipinos. O eto naman mga kapatid, ilang tulog na lang Metro Manila Film Festival na kaliwat ka na po ang mga grand premiere ng mga entries natin. And soon enough, yung mga red carpet, no, premiere night, nandyan tayo syempre. Pero bago ko ibigay yan, i-run down muna natin yung mga entries ng MMFF. Ito yan sa balita ni Von Belenario. Paano tayo babangon kung may gumagana siya sa paghihirap natin? Hindi ko pa nasanay. Baka yun nga malilo eh. Kakaibang Piolo Pascual ang mapapanood sa MMFF entry na The Kingdom. Gaganap siya rito bilang si Sulo, isang tinatwa at magsasaka na itinakwil mula sa Kingdom of Kalayaan dahil sa kahihiyan ng kanyang ama. Pero kulang man sa edukasyon, naging mulat siya para manindigan mula sa naghahariang monarkiya sa kanyang bayan. Abangan si Piolo Pascual, Vic Soto at iba pa sa The Kingdom. Yan ang handog ng MQuest Ventures, APT Entertainment at MZTV Productions bilang official entry sa 2024 Metro Manila Film Festival. Intense na aktingan at intense na katatakutan.
Yan daw ang aasahan sa MMFF entry na Espantaho sa direksyon ng Master Director na si Chito S. Ronyo. Kaya excited na ang bida ng pelikula na si Judy Ann Santos, lalo't umaatikabo ang mga eksena kasamang iba pang premyadong artista. More than yung pressure, mas yung excitement kasi ang sarap gawin itong pelikulang to. Hindi ako ni walang halong biro. Yes, it is tiring, napaka-emotional niyang pelikula. But at the end of the day, kahit pagod ka, we would always go home happy and satisfied sa trabaho ang binigay namin. Ang Grand Slam Best Actress na si Lona Tolentino, gaganap na ina ni Juday sa pelikula, na role dapat ni Vilma Santos. Nagpapasalamat ako. Siyempre, sabi nga ni Ate V, nung nalaman niya na ako, papasalamat talaga ako kasi pasalamat ako sa kanya. Tapos sabi niya, ay nako, sabi niya, perfect choice. Iikot ang kwento ng pelikula sa isang espantaho o scarecrow at kung paano ito magbibigay ng kababalaghan at katatakutan sa isang pamilya at relasyon. Ito ang pagbabalik MMFF ni Direk Chito. Kung last year ay head jury siya, this time, thrilling sa kanyang makasama sa 50th Metro Manila Film Festival. I never really left. Hindi na ako na-inspire to do a movie. There were some ideas na I throw around, pero hindi siya na-pick up until this one. Abangan ang Espantaho sa nalalapit na Metro Manila Film Festival. Ako si Von Belinario para sa 1PH. Inaayos umano ng rumored girlfriend ni Joshua Garcia ang kanilang relasyon sa kabila ito na kinasasangkot ng issue ng aktor. Chinika nga ni Mama OG Diaz na mukhang alam ng French-Filipina athlete na si Emilian Villar ang issue sa pagitan na Joshua at ng aktres na si Elise Hoson noong Star Magical Christmas Ball. Pero pilit daw inaayos ni Emilian ang relasyon nila ni Joshua. Wala pa naman pahayag ang mga dawit sa issue. Sa gitna nito, nireshare naman ni Emilian sa IG stories ang isang tarpaulin na may litrato ng aktor. So anyway guys, bibigyan namin kayo ng update as it comes in. But bukas magkita tayo dyan sa studio. See you guys! Yan muna later sa showbiz. Mula rito sa Quezon City. Back to you, Angela, dyan sa studio. Thank you, MJ! Mga kapatid, 14 days na lang, Pasko na. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Sa ngalan po ni Cheryl Cosim, ako po si Angela Lagunsad Castro. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino. Vibes ng Pasko.